makakabilib talaga pagdating kay Motor Hub Corporation kasi nga kakalabas lang nila ng Wanderlust. This is not the version 2 by the way, pero babanggitin natin lahat ng specs. You know, my vlog, kinukompleto ko lahat. Before anything else, let's give it a proper beat. Kasi kapag ano, bababag ko. So yan, since gumaan daw si Ma'am, nagda-diet kasi si Ma'am Erica eh, kaya ganyan eh. Alam niya naman kapag nagda-diet, saglit lang. Hindi na kayang itayo. This is the XSR Glossy. Ano bang ano nito? Wala pa no? Black lang. Black lang. Tignan niyo po yung ano, yung logo niya. Ito yung nagustuhan ko sa kanya kasi yung logo niya gold. So para siyang ano talaga, limited edition. Ganun yung dating niya sa akin. So she's 5'2", 825mm seat height. Ganyan po yung makukuha natin. Tip ito, abot naman po pero kailangan talaga ng skills para hindi ka tumumba kasi hindi lang basta-basta yung tipong abot mo lang. Pag natumba ka sa maling tao, yan tayo eh, natutumba sa maling tao eh. Massive shoutout kay Ma'am Mika. Ma'am Mika, may gusto ka pa shoutout? Shoutout po sa family ko, you know. Boyfriend. Ay, wala ka na nga palang boyfriend. Ouch! Lakas ko ng mga sir, Ma'am Mikang. Thank you, Ma'am Mikang. 10 liters kanyang gas tank capacity. And since bago to, ayun, tanki check din tayo. It's still a plastic tank, my dear friends. Fuel consumption, 50.4 po siya sa ngayong araw. Hindi lang 50.4 km per liter ang kaya nito. Pero it's good to know na ang kanyang range, 500 kilometers po. Isa sa binago ng XSR sa kanyang 2024 lineup is the glossy color. Yung mga luma po nila na XSR, katulad ng akin, nakamat po siya. Usually nakamat talaga sila kahit din yung blue nila dati. Ngayon naglabas sila ng Wanderlust blue. Maganda, it's glossy, and meron din silang glossy black na po sa ngayon. And isa sa nagustuhan ko talaga sa kanya, my dear friends, is yung pinang ng kanyang pinta. Ayun, parang Ninja lang natin dati, Ninja 400. And another thing na nagustuhan ko sa kanya, golden po siya. Ngayon, golden ang kanyang Yamaha logo on this part or emblem. Golden sticker na rin po tayo, which is maganda. Ginawa nilang matte to para mag-variate or mag-contrast sa kanyang tangke. And golden na rin po ang ating fork or front suspension. Inverted po tayo dyan. And alam niyo naman, my dear friends, na paborito ko talaga sa XSR and bias tayo kay XSR. Pero minsan nagbabasa tayo ng review sa kanila, 5 out of 10 daw ang kanyang riding comfort. Para sa akin, it's not that perfect. It's 9 out of 10 ang kanyang riding comfort kapag short ride. Kapag long ride naman, 7 out of 10. So wala din pinagbago sa display. Ganun na ganun pa rin. If you've been watching my vlog for a very long time, pero okay lang po. I love it. I love my bike. And isa sa marereklamo ko kay XSR actually is look at my hand right here. Look at my hand. Ito po tayo. Kapag bubusina tayo, parang ang hirap abutin ng busina niya or ang hirap hanapin. Pero kapag matagal-tagal ka na nagra-rides ng XSR 155 mo, masasanay ka na. Fast switch available po. Malambot ang kanyang clutch lever and may slipper clutch assist siya. Kaya ko mag-up and down clutchless na swabe with this bike. Walang problema. Timeless talaga na idea to. Yung hinihila mo yung starter switch. Since ginawa nyo mahal si XSR, Yamaha, pwede nyo lagyan ng adjustable na front suspension dito para mas lalong swabe yung pagra-rides namin. Addition din, my dear friends, matte tayo dito. Tapos yung emblem niya dito, maganda. Color gold na. Palitan ko kaya ng gold yung ano ko. Hindi nila binago yung ganitong kulay. Sana ginawa na yung gold, pero okay pa rin. And nagtanong na tayo kay Motor Hub Corporation sa presyo nito kasi nga order tayo, ang ganda. Meron pala silang ganito. Eh di wow. Did I mention na pwede mong ma-adjust yung kanyang monoshock? Yun yung maganda din sa kanya. Na-mention ko na ba yung ground clearance? Anyway, 170mm ground clearance po tayo dyan. 1330mm wheelbase naman po tayo. So sa aking mga viewers na tipong nasundan na talaga yung XSR vlog ko, alam naman natin, pero baka may bago tayong manonood dyan. Ang power nito, katulad lang siya nung mga malalaking 155cc ni Yamaha. Single overhead cam din po siya with 4 valve, 19 forces with 14.9 Nm of torque. Para sa akin, okay na po yun. May mas malakas pa
nandun si WR155 at saka nandun din si R15M, pero small difference lang. So wala nang nabago my dear friends aside from its BS6. Anyway my dear friends, disc brakes po tayo sa harapan, hydraulic disc brake din po tayo sa likuran with a tubeless front and rear tire. 17s po yan, 110, 70 po tayo sa harapan, 140, 70 naman po tayo sa likuran. Ang presyo dito kay Yamaha Motor Hub Corporation, SRP niya 182,000 Philippine pesos, and ang kanyang down payment, as in lowest down payment, 14,014 pesos only. Ulala. And ang kanyang 36 months, 8,462 with the rebates of 200 Philippine pesos. Para sa akin, okay na po yun. Ang bike tayo dito kay Motor Hub Corporation. I think this is every Friday. Anyway, my dear friends, let me know in the comment section below what you think about this beautiful bike right here. Personally, I would buy it. Para sa akin kasi ito talaga yung tipong parang ending bike ko, yung XSR. So, simulan natin sa 155. Tapos, kung ilalabas nila yung XSR 1000, di XSR 1000 yung ending bike natin.